Paulit-ulit pong paalala ng mga eksperto, huwag balewalain ang anumang kagat o kalmot ng hayop dahil nakakamatay ang rabies o rabies. Kahapon, isa na naman ang nasawi dahil dyan. Kahit noong Marso pa siya nakagat ng aso. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Pakali ang 25 anyos na si Nicole habang nakagapos sa kama ng ospital. Panay ang galaw ng kanyang mga kamay, paa, ulo at bibig. Tinamaan na pala siya ng rabies virus. Yung anak mo, tinatalian na. Kasi umakyat na yung rabies sa utak niya. Doon ko na nalaman sir na nakagat pala siya ng aso. Sa ospital, nakapag-video pa si Nicole habang kumakain pero halatang balisa na. Sumenya siya sa kapatid na si Toto na iinom siya ng tubig. Pero pinatak-patak lang niya ito sa bibig gamit ang straw. Kita ko talaga yung hinga niya. Pag ganyan na, sabi ko, sir, may hika ka ba nak? Sabi niya, mama, upo. Sabi ko, sige, uminom ka ng gamot. Sabi niya, mama, pag uminom ako ng gamot, malulunod na ako. Sabi ng ina, noong Marso nakagat ng aso sa paa si Nicole. Pero nitong Sabado lang, May 24, lumabas ang mga sintomas. Kahapon, Linggo, binawian siya ng buhay. Wala raw pinagsabihan si Nicole na nakagat siya ng aso. Yung kinagat siguro siya, sir, parang binaliwala niya. Wala din kasing panggastos, sir, doon eh. Mahirap din kasi doon sa probinsya eh. Kaya siguro, binaliwala niya na lang din. Dahil nakakahawa ang rabies, nagpaturok na ng anti-rabies vaccine ang kapatid na lalaki ni Nicole na may direct contact at nag-alaga sa kanya sa ospital. Ang mga labi niya hindi na ibuburol at agad ililibing. Kaya ang kanyang ina na nasa Muntinlupa nananawagan ng tulong para makauwi sa libing ng anak sa Bacolod. Pangalawa si Nicole sa nadokumentong namatay sa rabies sa loob ng 1 linggo. Noong May 18, pumanaw rin sa rabies ang factory worker sa Laguna at dating CAFGO na si Janelo Limbing, 9 na buwan matapos makagat ng aso at hindi kinumpleto ang 3 doses ng bakuna. Ang rabies ay isang virus na inaatake ang central nervous system na ipapasa ito sa kagat at kalmot ng hayop na infected nito. Sa Quezon City, libre ang bakuna kontra rabies para sa mga lehitimong residente. Kung hindi, babakunahan pa rin naman ang pasyente, kaso unang shot lang. Ang mga susunod na doses dapat doon na sa LGU ng pasyente para hindi raw maubos ang supply ng mga taga-QC. Kada araw, umaabot ng hanggang 300 ang nagpapabakuna sa QC contra rabies. Immediately po sana, pag nakagat po tayo and malalim yun dun sa mga sugat, magpunta na po dun sa pinakamalapit na health facility. Not necessarily mabibigyan po kayo agad ng vaccine, depende rin po kasi dun sa dami ng nakapila, pero at least mabibigyan po kayo nung dun sa instructions, anong gagawin po ninyo kung habang nag-aantay po kayo na mabakunahan po. Libre rin ang bakuna kontra rabies sa RATM sa Muntinlupa, Amang Rodriguez Hospital sa Marikina, pati sa San Lazaro Hospital sa Maynila na may 100,000 vials pa raw para sa buong taon at kung maubos, nakakahingi naman daw ng tulong sa DOH. Magtanong din sa inyong LGU para sa libreng bakuna. Ang PhilHealth may animal bite treatment package na 5,850 pesos na sakop ang anti-rabies vaccine, anti-tetanus at local wound care. Sa datos ng DOH noong 1 taon, lahat ng nagka-rabies sa Pilipinas namatay. Ngayong 2025, 55 na ang naitatalang kaso ng rabies. Sabi ng WHO, pwedeng umabot ng hanggang 1 taon ang incubation period o yung panahong nasa katawan ng rabies bago ito maglabas ng sintomas. Kaya huwag ipagbaliwala ang anumang kagat o kalmot ng hayop. Magpabakuna dahil ang rabies tiyak na nakamamatay pero sigurado ring kayang agapan ng bakuna. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. From choreographer to dance authority si Coach Jay na isa sa tatayong judge ng inaabangang Stars on the Floor. At very proud dyan ng SB19 members na nagpaabot ng mensahe at advice sa taong nasa likod din ng kanilang dance trends. Makichika kay Larson Tiago. From Gento, Dam, to Dungka. Ilan lang yan sa dance trends ng P-pop group na SB19, choreographed by Jane Joseph.
na ngayon isa sa judges sa upcoming GMA dance competition na Stars on the Floor. Amazing experience daw for Coach J na maging bahagi ng Dance Authority panel ng show. Kasama ang kapuso stars na sina primetime Queen Marian Rivera at Pokwang. Marami raw siyang nilulook forward sa mga mangyayari sa kompetisyon, kung saan magkakaroon ng dance collab as duos, ang showbiz celebrities at social media personalities. Alam ko din na lagi ako sumasayaw, and then ngayon parang baka meron pang, alam mo yun, may natatago pa akong pwedeng gawin na baka ibang tao yung makapagpalabas nung... Bilang choreographer ng SB19, sanay si Coach J na laging behind the scenes lang. Kaya nagulat din daw siya nang dumating ang alok para maging judge. Parang napatanong din ako sa sarili ko. It's about time siguro na sa lahat ng experience ko may share ko din, magamit ko din, and then baka ito na din yung perfect time na binigay sa akin para, alam mo, maging judge sa TV. Habang sinasagot ni Coach J ang aking mga tanong, may mga pamilyar na mukhang nakipagkulitan. Sobrang natutuwa po kasi parang na-acknowledge din nila yung... Ito pa. Ayan. Nag-gate crush kami. Ano ba to? Plano ba to? Stars on the floor. Naririnig ko na eh. Nung ini-interview, naririnig ko na si Pablo sa likod. Gugulo lang po kami, Sir Dars. To support Kuya Jay. Sina SB19 members Pablo at Justin. All out ang support sa kanilang Kuya Jay. At happy raw sila na mai-share din niya sa iba pang tao ang mga itinuturo niya sa SB19. Actually, hindi lang nga yung pag-choreograph kasi more than that yung binibigay ni Kuya Jay. Kumbaga, binibigay niya kami ng passion, ng pinapalakas niya yung loob namin whenever we perform. Ano naman kayang maipapayo ni Pablo na naging The Voice Kids judge? Sanay na po siya eh. Kumbaga, marami siyang makukulit na tinuturuan. W3, tayo, SB19. Alam mong sincere, yung sinasabi niya, alam mong makakatulong sa'yo. So, yun lang, be you, kumbaga, tapos lalabas na yun. Mas marami kang matutulungan lalo dito sa Stars on the Floor. Bukod sa Stars on the Floor, busy rin si Coach J para sa 2-night big concert ng SB19 na simula at wakas sa Philippine Arena this weekend. Talagang mag-iiba yung feeling. Sa laki ng stage na yon, makikita niyo po kung gaano talaga magiging very kakaiba. Mararamdaman even from the pinakamalayong seat yung buong performance. Hindi lang siya auditory exhibition. Kumbaga, hindi lang siya sa tenga. Lahat ng elemento talagang makapanindig balahibo. Ganun po yung plano namin na parang pagpasok mo pa lang sa Philippine Arena, experience na siya. Ramdaman yung mga tao sa paligid mo. Parang dadaling ka talaga sa medieval era na even yung mga sound, yung areglo, malalaki. Yung para kang tinatawag ng hari. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, 3 weather systems ang makakaapekto sa bansa. Kasama rito ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ frontal system at easterlies. Ang frontal system, banggaan po ng malamig at mainit na hangin kung saan nabubuo ang makakapal na ulap. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan lang sa umaga pero pagsapit ng hapon at gabi, malawakan na ang mga pag-ulan. Malalakas na ulan ang inaasahan at matitindi ang buhos lalo po sa Ilocos Region, Mimaropa at Mindanao. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide sa Metro Manila. Malinsangan pa rin ang panahon pero hindi inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, posibleng bago magtapos ang linggong ito'y magparamdam na ang hangin galing timog kanluran o southwesterly wind flow. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa ilang bahagi ng bansa. 26 na lugar ang makararanas pa rin ng danger level na heat index bukas, kabilang ang Pasay City sa Metro Manila. Hindi umano maaring magtrabahong alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakadetain sa The Hague. Ayon po yan kay DILG Secretary John Vic Remulla na inaalam din kung papayag ang International Criminal Court na manumpa sa tungkulin ang dating Pangulo sa loob ng detention center. Nakatutok si Darlene Kai.
Ngayong proklamado na bilang nanalong mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan kung paano siya makakapagsilbi bilang alkalde ngayong nakadetain siya sa International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaalam niya una kung paano makakapanumpa sa tungkulin ang dating Pangulo. Ang gagawin ko na lang ay magpapaalam ako sa sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oath siya. Kasi kailangan mag-oath siya to assume office. So, in his absence, the Vice Mayor will be there. Pero ang number one concern namin, makapag-oath siya as Mayor. Pero ang tanong, maaari ba siyang magtrabaho mula sa detention center sa the Netherlands? Ayon kay Remulla, hindi. Kailangan at physically present ka. So in his incapacity na hindi niya kayang magsilbi, ang Vice Mayor muna. Kaya pagdating ng June 30, ang anak daw niyang si Sebastian Duterte na nahalal na Vice Mayor ang tatayong alkalde. Umalis naman kanina si Vice President Sara Duterte pa Qatar at para bisitahin ang ama sa the Netherlands ayon sa inilabas na impormasyon ng kanyang tanggapan. June 4, nasahang babalik ng bansa ang Vice-Presidente. Ibig sabihin, wala siya sa bansa sa pagsisimula ng paggulong ng kanyang impeachment proceedings. Sa June 2 kasi nakatakdang basahin ng impeachment charges laban sa Vice. At sa June 3 ay mag-i-issue ng summons at ilang relevant orders sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ayon sa isang constitutional law expert, hindi obligado ang Vice na dumalo sa mismong trial. Pwede ho namang i-represent siya ng kanyang mga abogado. Doon din ho sa rules ng impeachment, hindi naman kinakailangan nandun siya. Kasi nga, kung hindi naman siya yung witness o tinatanong, hindi niya kailangan. Of course, kung gusto naman niya, hindi naman siya pwedeng pagbawalan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hindi pa man opisyal na nagsisimula ang tag-ulan, marami nang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur dahil sa malalakas na pag-ulan. Nadamay tuloy pati ang kabuhayan ng ilang magsasaka doon. Agad namang nagpaabot ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga nasalanta. Lubog sa baha ang mga pananim na mais, bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa Barangay Tuca, Mama Sapano, Maguindanao del Sur. Dismayado si Zainab dahil umabot na raw sa 40,000 ang lugi nila sa mga pananim. Bago lang kami nagtanim, ma'am. Tapos ito, pagtubo ng mga palay, tapos yung mais, wala na. Nawasak pa ng baha ang kanilang bahay. Pansamantalang silungan ng kanilang pamilya ang truck na gagamitin sana sa pag-ani na nilagyan nila ng trapal. Wala na po kami talagang maanim, ma'am. Kaya namatay na lahat. Kaya ito na lang po ang ginawa namin tirahan sa 6 na araw. Mahirap, ma'am. Kaya malamig, tapos mas malamok. Sa tulong ng Office of Civil Defense, naisakay sa Philippine Air Force C-130 plane ang relief goods para sa nasalanta ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur. Nagpapasalamat nga kami sa GMA Kapuso Foundation. Mahalaga yung nararamdaman ng ating mga kababayan na nasa gitna ng pagsubok na meron sa kanilang mga nakakaalala. Katuwang ang 33rd Infantry Battalion, 6th Infantry Division ng Philippine Army, nakapaghatid tayo ng tulong sa 10,000 individual sa bayan ng Datu Abdullah Sangki, Mama Sapano at Sultan sa Barongis. Agad kaming pumunta sa area kung saan yung critical na binabaha. May dalawang tayong tinatawag na Ala River at Ampatuan River. Tapos dito ang bagsak nila. Maraming salamat din sa Sumifru Philippines Corporation. Kaninang umaga, nakarating na ang mga relief goods para sa pangalawang bugso ng Operation Bayanihan. Sa mga nais tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Binaha na naman ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa malalakas na ulan mula pa nitong weekend. Nakatutok si Rafi Tima. Nagmistulang dagat ang kalsada sa Barangay Rebocon, Dumalinaw, Zamboanga del Sur matapos bumuhos ang ulan pasado alas 8 ng umaga kahapon. Binaha rin ang isang vocational high school. Sa ulat ng Dumalinaw Public Information Office,
3 purok ang apektado ng pagtaas ng tubig dahil sa nakabarang mga debris sa isang tulay. Humupa naman ang baha matapos ang isinagawang declogging operation. Nitong weekend, binalot ng makapal na putik at mga bato mula sa bundok ang bahaging ito ng highway sa Barangay Cabantian, Don Marcelino, Davao Occidental. Time check, 1:00 sa hapon. Ang mga residente tulong-tulong sa pagtutulak para ligtas na maidaan ang motorsiklo. Nagsagawa ng clearing operations ang Engineering Office ng LGU at MDRRMO. Sa Barangay Binuwangan sa Maco, Davao de Oro, binaha ang ilang kalsada matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa kuwang ito ng isang residente, makikitang pinasok na ng tubig ang kanilang bahay. Ang ilan naman ay lumabas at nagbantay sa mga dumadaang sasakyan para hindi mahulog sa kanal. Rumesponde rin ng mga otoridad sa mga pamilyang naapektuhan ng baha sa ilang barangay sa bahagi naman ng Mabini. Pansamantala silang nananatili sa Malabatuan Gym hanggang sa humupang baha. Sa Sultan Kudarat, 3 ang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Lebak at Kalamansig. Nakahanda na ang tulong pinansyal mula sa lokal na pamahalaan para sa naiwang pamilya ng mga biktima. Ilang pangunahing kalsada naman sa Davao City ang nalubog sa baha na nagpabagal sa daloy ng trapiko. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, light to moderate to heavy rains ang naranasan sa Toril, Baguio, Tugbok, Talomo, Poblasyon at Agdao districts. Malakas na ulan din ang naranasan sa Barangay Tibungco dahilan ng pagbaha sa highway, kaya nahirapang makasakay ang mga pauwing residente. Nakabantay ang CDRRMO sa mga ilog na posibleng umapaw kapag maulan. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang naranasang mga pag-ulan sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nilinaw ni Julian Ejercito, anak ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, na wala raw nangyaring away, kundi isaan niyang unprovoked attack ang nangyari sa kanya sa Boracay. Hawak na po ng pulisya ang 3 suspect na nambugbog umano kay Julian at kanyang pinsan noong May 24. May tama sa ulo si Julian at sa ilong naman ang kanyang pinsan. Sabi niya, hindi raw sila naghahanap o ang nagsimula ng gulo tulad ng mga kumakalat na kwento. Kwento ni Julian, pauwi na raw sila nang lapitan ng isa sa mga suspect na biglang nanuntok sa kasumunod ang mga kasamahan nito. Pagdiin ni Julian, binugbog sila ng walang dahilan. May mga sira at natanggal na ang ilang bakal sa railings ng isang waiting shed sa Quezon City. Pinaaksyonan niya ng inyong Kapuso Action Man para maisaayos at mapakinabangan ng publiko. Malaking pakinabang sana ang waiting shed na ito sa isang bahagi ng Malacas Street sa Barangay Piñacan, Quezon City na nasa harap ng isang eskwelahan sa lungsod. Pero ang waiting shed na may habang 100 metro. Pero, ayan o, isa, dalawa, 1 poste na lang ang makakapit. Ang ilang steel post na siyang bumubuo sa railings, nakababakalang nagkalasa na. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Agad namang rumesponde ang Quezon City Engineering Department. Nagkaroon lang po ng mga dilapidated steel post po. Nakain lang po ng kalawang po yung steel post po. Sa ngayon ay nakapagsagawa na ng kaukulang repair ang opisina. Nag-conduct yung engineering po ng routinary works po ng repair po ng mga steel post framing po. Nag-retrofit po tayo, nagbuhos po tayo ng pedestal to reinforce the steel post. And then magagawa rin po tayo ng repainting sa mga railing, sa steel post, pati po sa roofing po. Pagtitiyak ng Quezon City Engineering Department. Continuous naman po yung pag-retrofit po natin sa waiting shed po at hindi na nila kailangan mabahala po. Mission accomplished tayo mga Kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nag-issue ng subpoena ang Quezon City Prosecutor's Office sa ilang opisyal ng Television and Production Exponents o TAPE Incorporated para dumalo sa mandatory mediation conference kaugnay sa mahigit 37 million peso estafa complaint na inihain ng GMA Network.
Itinakda ang mga mandatory mediation conference noong May 22 at sa darating na May 29, kung saan makakaharap nila ang kinatawan ng GMA. Ang sabi ng abogado ng TAPE na si Attorney Maggie Abraham Garduque, noong May 23 lamang nila natanggap ang subpoena, isang araw matapos ang unang itinakdang mediation conference noong May 22. Tatalima naman daw sila at dadalo sa mediation conference sa May 29. Dagdag pa niya, magpupulong sila bukas ng Board of Directors ng TAPE para mapag-usapan ang posibilidad ng pag-alok ng settlement. Ang layunin daw kasi ng mediation conference ay para magkaroon ng compromise agreement. Nauna rito, naghain ng GMA Network ng reklamong estafa with abuse of confidence laban sa mga opisyal ng TAPE. Nagugat yan sa kabiguan ng mga respondent na i-remit ang nakolekta nilang advertising revenues. Perang nakalaan na dapat sa GMA Network sa ilalim ng isang 2023 assignment agreement. 7 years in the making ang pelikulang pinagbibidahan ni Dingdong Dantes at Charo Santos Concho na mapapanood na soon sa mga sinehan. Take off the wish list daw para kay Dong na makatrabaho ang veteranang aktres. Makichika kay Aubrey Carampel. Rare pairing and not a usual love story ang pelikulang Only We Know na unang pagsasama sa big screen ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Charo Santos Concho. 7 years in the making daw ang pelikula dahil ang ganito raw pambihirang pagsasama at pagbuo ng magandang kwento takes time and effort. Ito raw ang perfect timing para ipalabas ang unusual love story ni Ryan at Betty, ang mga karakter ni Dingdong at Charo sa movie. Si Dong aminadong may kaba na makapareha ang veteranang aktres at former TV executive. Nasa wishlist ko ang makatrabaho. Siyempre si Ma'am Charo. May feeling na parang ito yung greatest audition of my life. Dapat parang kailangan akong pumasa rito kasi bukod sa napakahirap na nung character, napakaganda nung material. Siyempre, I want to give justice to the role. Well, nasa punto naman ako ng buhay that I'm open to experimenting, to new challenges. Nakita ko yung growth niya and maturity niya as an actor. Sabi ng direktor ng pelikula na si Irene Villamor, tailor fit para kina Dong at Charo ang kanilang mga karakter. Sila na yung from the beginning kasi parang yun nga, merong opportunity na nagsabi na why not silang dalawa, ganyan. Tapos nung inisip na yung kwento, conceptualization, parang sila na yung... Ano naman kaya ang say ng Mrs. ni Dong na si Marian Rivera na isa sa mga unang nakapanood ng Dong Cha movie? Sabi niya, this is a beautiful film. Sabi niya, maganda tong kwento. Especially coming from a woman. Kasi malakas at napakaganda ng portrayal ni Betty. Yung character ni Betty dun sa pelikula. And siguro in some ways nakarelate siya doon. Hoping naman daw si Charo na makatrabaho rin niya si Marian. First romantic film daw ito ni Charo at may gusto daw sana siyang klaruhin tungkol sa kwento ng pelikula. Definitely, it's not a cougar story. I want to set the record straight. Diba? It's not a cougar story. May line pa ako. Hindi ko siya mami. Hindi ko siya mama. Wala siyang label yung kung anong klaseng kwento siya. Kasi definitely, nasabi mo pag May December, parang hindi namin siya kinakahon sa ganun. Kaya mas gusto namin na ma-experience talaga nila kung ano yung magiging journey ng characters na ito. At kung may ma-share silang only they know about the movie, ano kaya yun? What is it that only you know on set or in the movie that you can share to us? That we can share. Mayroong mga scenes na wala doon. Kasi kayo na lang mag-iisip. Go. Ngayong gabi ay ginanap din ang MediaCon ng pelikula na showing in cinemas sa June 11. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil.
Thanks, Ian. Salamat sa iyo, Ian. Thanks, Ian. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.